Ito. Sa 1 Peter 3 verse 15, igalang mo sinisubit mula sa puso bilang Panginoon, lagi kayong maging handang sumagot ng sino mong humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ito yung chances natin bilang membro ng community ng Covers for Christ. And reflecting to each and every one of us bilang membro na dapat makita sa atin yung non-CFC ng na nagkakaroon ng transformation sa buhay natin. Kung nung dati, kasama mo yung barkada mo, nagigipag-inuman sa kalsada at naglalasing kayo, ngayon, nakita niya yung na-transform ka. At wala na yung ugaling magaslaw, arrogante, at kung hindi natin na yung magpakumbaba ka. Amen po mga kapatid. So in outside world, dapat lalo tayong maingat, lalo tayong tingnan yung ginagawa natin. Mas doble pa kapag nasa Covers for Christ ka. In non-CFC, lalo mong nakatingin lahat ng mga tao sa inyo. Kaya ganyan lang naman yan eh. Mga CFC, hindi naman totoo yan. Kung minsan mga plastic, di ba? Sa mga CFC ba, mga plastic, hindi naman, di ba? Kapatid, at alam po sa atin ay ready rin tayo. Sa Matthew, next. Sa Matthew 5:13-42, narinig niyo ang sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong umati sa masamang tao. Kung sinangkat ka ng sa kanang pisngi, iharap mo rin ang kanyang kaliwa. Kung isakdal kanino man, upang makuha ng iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ng iyong balawan. Kung pilitin kang isang kawan na pasanin mo ang dala ng iyong pamilya, pasanin mo yung 2 milya, bigyan mo ng manghingi sa iyo at huwag mo ng tanggihan ang nangihiram sa iyo. Ito yung mga kapatid na bigyan natin ng yung pagsasaya kapag nagkaroon sa outside, hindi kailangan yung ganti-ganti pa, di ba? At sana tingnan natin, in outside world, in CFC, feel like complete break, it's either temporary or just limited degree. Is it right to Christian to separate from such situation? Outside CFC, yes, it may be then the best thing to do. In the CFC, kailangan tayong makapagbigay ng maliwanag at masayang posture bilang member ng Covers for Christ. Outside CFC, ito ba yung doble ingat natin? At gusto ko sanang tingnan, balikan ang mga parting kung minsan kapag nag-evangelize tayo, napakahirap. Kung minsan nagreklamo tayo, even the chapter head, the cluster head, kapag nag-harvest tayo, kung minsan 6, 3, 10, kulang ang numero. Parang bakit ko konti ang na-harvest natin. Siguro tingnan natin mga kapatid kung tama ba yung nakikita sa atin ng outside world bilang miyembro ng Covers for Christ. Nararapat ba sa atin na sabihin na tagapagbigay at tagapagpahayag ng kanyang salita, and yet in practice hindi natin nagagawa ito? Next. Sa Mateo, ito po yun. Idalangin ko lang. Siguro, ang haba nito, gusto lang sapagkat ang aking... Next. Next ba? Ito po yung uli. Nasa mundo tayo, kaya kailangan natin makipag-ugnayan sa maraming tao sa labas ng CFC. Siguro ito yung haman sa lahat na membro ng Covers for Christ. Napakaraming mga ministry ng gawain ng community natin. Parang nakukulangan pa tayo ng bagong kapatid sa kapatiran na mag-invite natin. Siguro maging ma-empower lahat tayo bilang sa kapatiran nito ng Covers for Christ. Maging masaya lang at maging mababang loob at tingnan yung mga gawain natin para maikayat natin yung mga non-CFC. Marami pa po, bakit minsan na nasabi nga sa akin ng isang katuruan, Brother Ed, ba't hindi kayo napapagod dyan sa pag-evangelize? Hanggang marami pang mga kaluluwa, marami pang anak na umiiyak dahil sa hindi pagkakakilanlan sa ating katuruan ng ating Panginoon Jesus. Siguro hindi tayo kailangang mapagod.
Di ba? Ito naman yung very reason, the very purpose that we are being Christians. Yung may paliwanag natin, may pahayag natin ang kabutihang asal ng ginagawa sa atin ng Panginoon. This is it, kapatid. Bilang membro ng Office for Christ, the non-CFC members ay napakarami. Tumitingin sa atin, nagbibigay lang ng pansin. If we really see each and every one of us na transform na tayo, so be maganda. Tulungan natin yung mga non-CFC, may maliwanag natin kung ano tayo. Diba? Kung minsan, siguro, alam niyo naman, dapat kailangan natin maipahayag ang kanyang salita, mapaglingkuran siya, at ma-witness kung ano yung pagiging Kristiyano mo. Kung ikaw na membro ng Office for Christ, naniniwala ka na nandyan pa rin yung pag-uugaling arugante at matampuin bilang membro, alisin mo na ito. Diba? Baka makita pa ito ng non-CFC members. So, sa mga paraan natin maging pag-udayan tayo sa dapat maging ilaw tayo, iba. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid, magiging ilaw tayo ng kapatiran, magiging ilaw tayo ng outside CFC. At mga bagay na nagbibigay sa atin ng saludo sa ating Panginoon kapag nag-report na tayo sa Kanya. Maraming mga non-CFC sa mundo na naghihintay ito sa atin para ipaliwanag natin kung what is all about this Office for Christ. At sana huwag manawa ang bawat isa, because tulungan natin ang mga leaders natin. We are not yet done. We are working process pa tayo. Kung makikita ninyo na tapos na yung duty natin bilang membro, bilang Office for Christ, marami pa dapat tayo may evangelize. Hindi natatapos ang paglilingkod sa Diyos. Ito yung gawain natin. Kapag naglingkod ka sa Kanya, siguro yung siksik, bibig at maapaw, ibabalik ka sa inyo. Di ba? Ang sa dami ng kapatid na dumaan sa buhay mo, and yet, nandyan pa rin tayo sa isa't isa. Naniniwala at nagmamahal. Kahit na maraming pagsubok, maraming difficulties, even in the inside of the Office for Christ, maraming pasaway, maraming problema dinadala yung members, maraming chismis na dinadala yung members, maraming hindi pagsunod yung members, and yet, we, the unit heads, the chapter heads, nandiyan pa rin po kayo na kaya nagpapasalamat ang kabuuan ng top leaders ng CFC. Nandiyan pa rin yung chapter head na andang umagapay, umalalay sa atin. What more if we will be getting a new brother, a new sister, a new soul na ma-encourage natin at makasama natin at maibalik natin sa Panginoon. We may have some difficulties in the outside world. Dapat lang na isang oportunidad ito para sa atin. Kasi kailangan tayong maging matapang, makapagpahayag, bold enough to say that we are a Catholic. We are a true man of peace. Yung sister na kasama natin. So siguro dapat kasama natin yung sister natin, hindi lang yung kasama. Hindi lang yung tayo na lalaki na nagbibigay, nagpapaliwanag tungkol dito. In that, kapatid, napakasarap tingnan, balikan in the CPR. Tapos na yung difficulties inside and outside the CFC. Maraming salamat sa pakikinig at papurit, masarap natin balikan sa kanya. With that, at okay. Thank you, Brother Ed. Okay, yun po, maraming salamat, Brother Ed, sa lecture or sa teaching na yung pinagdalo. For our next activity, okay, siguro, pinipray over ba? Okay, for our next activity or for our next topic, syempre siguro excited na tayo lahat. Alam naman natin, malapit na.
ating namang tutulungan ng mga estudyante ng ating mga kapatid o sa ating community ng Corpus for Christ. Para magbigyan tayo ulit or i-open up sa atin ang susunod nating activity. I will call on Sector ang co-head, Brother June Reyes. Kanina ko lang ginawa yun. Paano? Kanina lang sinend sa akin yung mga kanta sa brother. Sa akin yung mga kanta. Meron pa lang